Panay ang paghinga ng malalim na Celine na nakadulog na siya sa mesa. Kung pwede lang niyang baunin ang sariwang hangin doon sa pag-uwi, gagawin niya. Nakapwesto siya sa seaside habang hinahaplos sa malamig at preskong hangin ng kanyang balat. Amoy na amoy niyang dagat at tila kanina pa siya iniimbitang magtampisaw roon, kahit pa nga tanghaling tapat na. Tama talaga naging desisyon niyang lumayo at magbakasyon muna. She was really having a great time. She owed it to herself for working so hard. Hello there! Napatingin si Celine sa pinanggalingan ng tinig. Si Rafael iyon na may tangang plato na punong-puno ng pagkain. Hi! Hindi ka naman gutom niyan, no? Hindi napigil ang komento niya. Naghibit ito ng mga balikat. Sayang naman ang eat all you can na promo nila kung hindi ko susulitin. Can I join you? Sure! Pagkaupo ni Rafael, nagsimula na itong kumain habang pag nakanaka, tinatanaw ang karagatan. Ang ganda-ganda talaga dito, no? Sobra! Ibang-iba to sa lugar namin sa Pasay. First time mo rin ba dito? Nope. Palagi ako nagpupunta rito. Madalas akong pumunta dito kapag gusto ko mag-unwind o kaya mag-isip, katulad ngayon. Sa huling sinabi ng lalaki, lumambong ang mga mata nito, bago tila ay bigat ng problema na tumanaw muli sa karagatan. Ang ganda ng dagat, no? Parang ang sarap lumangoy at magpadala lang sa agos ng tubig. Pinaningkitan niya si Rafael at saka natutup ang bibig. Diyos ko po! Huwag mong sabihin na may sakit ka. Ano? Nakakunot ang noong tanong nito. Malala na ba? Napalunok si Celine. Biglang nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at panghihinayang kung may sakit nga ito. Is it cancer? Dahil kasi yan sa preservatives sa pagkain at polusyon sa Manila. Pinakatitigan siya nito bago bumanghalit ang tawa. I am not sick. I am as strong as a bear. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat naman. Bakit naman kasi para napakabigat ng problema mo? Yan tuloy at kung ano naisip ko kanina. It's not really that bad. I mean, like having cancer, that is. Ginalaw-galaw ni Rafael ang sugpo na nasa plato nito. I got dumped by a woman I really like. Her name is Charlotte and I thought she was the one for me. You see, we've known each other for years. Sinundan nito iyon ng buntong hininga. O tapos? Kung kailan nakapag-ipon na ako nang tapang na sabihin sa kanya yung nararamdaman ko, saka ko naman nalaman na may boyfriend na pala siya. To cut the long story short, binasad niya ako at ngayong araw, engagement party na lang boyfriend niya. Yun lang pala, kala ko naman kung ano na. Iniabot ni Celine ng pineapple juice saka sumimsim doon. Anong yun lang pala? Nakakunot ang noong tanong nito. Hindi naman pala naging kayo kaya kung tutuusin wala kang karapatan na umarte ng ganyan. Kahit kayo mag-boyfriend, naghihiwalay pa. Celine said matter-of-factly. Pinakatitigan siya ni Rafael. Well, this is interesting. Sige nga, at ikaw naman magkwento. Mukhang malalim pinaghuhugutan mo at nagsasalita ka ng ganyan Ayoko ng pag-usapan pa. Ah, I see. Tumango-tango ito. Someone is still bitter around here. Hindi ako bitter, no? Matinis ang boses na sabi niya. Halata nga Pangiting-iting sabi nito na tila ba naaaliw bago sumubo ng isang sigpo. Napabuntong hininga si Celine. Fine, I'm bitter. But on me, who wouldn't be? I caught my boyfriend cheating on our 3rd anniversary. Hindi lang yun. Siya pa may gana makipaghiwalay sa akin. Ang sabi niya pa, hindi raw maganda nakikita niya sa hinaharap kung ako ang kasama niya. What? Are you serious? Anito na tila hindi makapaniwala. What an asshole! Nagulat na napatingin siya kay Rafael dahil sa pinakita nitong galit. Tira naman na himasmasan nito maya-maya. Sorry for using that term. Nadala lang ako ng emosyon ko. No, you're right. He is an asshole. Napangiti si Celine. Yun ang unang pagkakataon na ginamit niya ang salitang iyon. It felt liberating on her part. Hindi siya nagmumura pero sa pagkakataong iyon ginawa niya. Sam is definitely an asshole. That's my girl. Tatawa-tawang sabi nito. He is a jerk, a complete idiot. He's a moron. He's not even a good kisser to begin with. Kung ano na pang masakit na salita ang binato niya kay Sam, hanggang sa magsawa siya. Pagkatapos noon natawa siya ng malakas. Nakitawa na rin si Rafael. Do you feel better now? Sunod-sunod na tumango si Celine. Oo, mabuti naman. Kung may gusto ko pang marahin, nandito lang ako. At least habang nandito tayo sa Palawan. Kinuha ni Rafael ang baso nito at tinaas iyon. Cheers to moving on. Cheers! Nakangiting sabi niya bago piningki iyon sa baso nito. Pinagpatuloy nila ang magkanang pagkain
hanggang sumapit ang takdang oras para sa city tour nila. Habang tumatagal, lalong gumagaan ang pakiramdam na Celine. Lalo pat nakatagpo siya ng kaibigan sa katauhan ni Rafael. Buong maghapon, magkasama sina Celine at Rafael. Marami nga nagkakamali na may namamagitan sa kanila na kapwa lamang nila tinatawanan. Celine on her part was having the time of her life. Talagang nag-e-enjoy siya sa bakasyon niya at sa company ni Rafael. Hindi siya nahihiyang magkwento rito kahit pa nga estranghero ito kung tutuusin. There was something about him. Napaka-warm at pleasant ang personality nito. Siguro dahil estranghero ito ay mas madali para sa kanya na pag-usapan ng kanyang nakaraan. Dahil alam niyang imposible pa sila magkita pagka-uwi nila sa Maynila. Kumbaga, what happens in Palawan, stays in Palawan. Kasalukuyan sila nagmimerienda nang lumapit ang isang waitress sa kanila. Ma'am, sir, baka gusto ninyong subukan ng isa sa special delicacy ng Palawan. Anong delicacy? Tanong ni Celine. Lumawak ang pagkakangiti ni Rafael na tila ba nakakaloko bago binalingan ng waitress. Sige, pa-order kami ng isa ng misis ko. Nagtatakang sinundan ni Celine nang tingin ng papalayong waitress. Mrs. ang tawag ni Rafael sa kanya dahil sa kalokohang naisip nila kanina. May special offer para sa mga nagbabakasyong honeymooners ang restaurant, kaya napagtripan nila na magpanggap na mag-asawa para raw ma-avail ang promo. Ano ba yung specialty nila rito? Tanong ni Celine na makaalis ang waitress. Tingnan mo na lang. Ilang sandali pa bumalik ng waitress. Sa kanila pag-isang plato sa tapat niya. Napasigaw siya na makitang laman niyon. Bakit pa kakainin niyo ako ng bulate? Ang lakas ng tawa ni Rafael. Hindi yan ordinaryong bulate. Tamilok ang tawag nila dyan. Kinakain talaga nila yun dito. Watch me. Kumuha ito ng isa sa plato at saka sinubo iyon. Bago mga para ipakita na kinain nga nito iyon. Nakita mo? Sige, ikaw naman. Isawsaw mo sa suka para mas masarap. No way! Sige na, subukan mo lang. Kahit isa lang. Alam mo ba napakahirap kumuha ng mga tamilok? Naninirahan ng mga yan sa mga nabubulok na kahoy ng bakawan. Now that you said that, I'm finally convinced. Mga bulating kumakain ng nabubulok na kahoy? Wow! That sounds so enticing. Sarcastic kong sabi ni Celine. Ang ibig kong sabihin, ilang tao naghirap para na makuha to. Kaya kailangan ubusin natin to. Nek mo. Ikaw ang umorder niyan, edi ikaw din ang umubos? Nako, sir. Mukha nagagalit na yata yung misis niyo ah. Komento na nangingiting waitress. Bibigay din yan. Kumuha si Rafael ng isang tamilok. Tinapat iyon sa bibig niya. Sweetheart, say ah. Ang kulit mo naman eh. Nagkibit ng mga balikat si Rafael. Okay, kung ayaw mo talaga hindi kita pipilitin. One look at you and I know you're just not up to the challenge. Sinubo nito ang tamilok at ang gumawa pa ng slurping sound na animoy sarap na sarap. Tinitigan ng masama na sila ng binata. Talagang sinusubukan siya nito. Nakangiwing kumuha siya sa plato at tigil ang paghingang sinubo iyon. Halos hindi niya nalasahan dahil nakapanlambot na iyon at napakadulas. Dumiretso yun agad sa kanyang lalamunan. Well? Tanong ni Rafael na halatang aliw na aliw pa rin dahil abot hanggang tenga ang pagkakangiti nito. Pwede na. I told you so, sweetheart. You made the right choice when you married me. There is never a dull moment with me, is there? Kinindatan pa siya nito bago muling kumuha ng plato at saka isinubo iyon. Sa ikalawang araw ni Celine sa Puerto Princesa, nakatakda ang pagpunta nila sa Underground River. Nang lumura na sila sa bangka na magdadala sa kanila roon, katabi na naman niya si Rafael. Napakainit ang sinag ng araw at nakakasilaw iyon, kaya napilitan siyang hubarin ang kanyang eyeglasses. Ang init! Komento niya habang naniningkit ang mga mata. Lumingon sa kanya si Rafael. Oo nga eh. Nagpunas ito ng pawis sa noo nang matigilan. May bago ba sa'yo? Bakit parang iba yata itsura mo ngayon? Nilapit pa nito ang mukha sa kanya at tila masusing na inspeksyon ang kanyang mukha. Bahagyang nakonsyo si Celine sa ginawa nito. Hindi ako nakasalamin? Tama, yun nga pala. Mas bagay sa'yo na wala kang salamin. Mas gumaganda ka. Nakangiting sabi nito bago muling binaling ang tingin sa tanawin. Hindi napigil na Celine ang mag-blush. Natural kasi ang pagkakasabi ni Rafael. Pinagmasdan niya ang profile nito habang nakangiti at pinagmamasdan ang kapaligiran. Bahagyang namumula ng pisngi at tungki ng ilong niya sa matagal na pagkabababad sa araw pero bumagi iyon dito. He had a boyish grin plastered on his face and she could not help but smile. Mukha talagang nag-e-enjoy ito sa nagaganap. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong akbayan.
at muntik pang sumubsob dito. Celine, tingnan mo yun! Excited na sabi ni Rafael, sabay turo sa itaas. Nang tingnan si Celine tinuturo nito, nakita niyang ilang unggoy na naglalambitin sa mga puno kung saan dumaraan ang bangka nila. Mag-ingat lang po tayo sa mga unggoy dahil nangunguha po sila ng gamit ng mga turista. Anang bangkero na nagsisilbing guide nila. Ilang sandali pa, may bumaba ang unggoy mula sa puno na tila sanay-sanay na sa pagkakahalubilo sa mga tao. Excited na kinuha na sila ng kanyang waterproof camera, tsaka kinuha ng litrato ang mga unggoy. Na magulat siya nang maramdamang may humihila sa backpack niya. Paglingon niya, naroon na isa pang unggoy na hinihila na rin ang bag niya. Rafael, ang bag ko! Agad namang kumilos ang isang lalaki para bawiin ang bag niya, pero mabilis na kaiwas ang unggoy. Hindi pa rin sumuko si Rafael at nakipaghilahan sa makulit na unggoy, hanggang sa tila nagsawa na lang ang hayop at saka ayon binitawan. Ha! I won! Bulalas ni Rafael saka tinaas pa ang bag niya, bago nito tila nawala ng balanse at nahulog sa tubig. Ang lakas na naging tawa ni Celine at maging na ibang pasahero sa nangyari. May suot na life vest ang binata kaya lumutang lamang ito. Okay ka lang? Natatawa pa ring tanong niya. Ano sa tingin mo? Nakasimangot na ganting tanong nito. Halika, humawa ka sa kamay ko. Tigil ang pagtawang sabi niya bago nilahad ang kamay rito. Nang hinawakan ni Rafael ang kamay niya, ubo ng lakas siya nitong hinila. Kaya naman nahulog na rin siya sa tubig. Rafael naman nakakainis ka talaga. Para bang tumawa lang ang lalaki bago nito iniunang dalawang kamay sa ulo nito at saka nag-backfloat palayo sa kanya. Marunong din pala mag-swimming ang mga unggoy? Komento ng isa sa lalaking pasahero na naroon na kinatawa ng lahat. Napapailing na nakitawa na lang sa Celine. Hindi na maipinta pa ang mukha ni Celine habang pinapanood ang mga kasamang bakasyonista lalo na aliw sa pag-i-snorkeling. Kanina pa niya sinusubukan na gamitin ang gear na ginagamit para doon, pero tuwing susubukan niya mag-dive, nakakainom siya ng tubig alat. Kanina pa rin siya matagang tinuturuan ng guide nila, pero hindi talaga siya matuto. Halika, Celine, subukan natin uli. Yakag ni Rafael na kanina pang enjoy na enjoy sa paglublob sa tubig. Kanina pa rin siya nito iniinggit sa mga nakikitang sea creatures sa ilalim ng dagat. Mukhang expert din ang lalaki pagdating sa bagay na yun. Ayoko na, sumasakit na lalamunan ko kakalunok ng tubig dagat. Nakangiwing wika niya. Tumawa ito. Come on, you can't be that bad. I will teach you. Umiling siya. Okay lang ako, panonoodin ko na lang kayo. Are you sure? Nakangiting tumango si Celine. Fine, if you say so. Muling isinuot ni Rafael ang goggles at sinubo ang snorkeling gear. Lumipas pa ang ilang minuto at nagsimula na ring umahon sa tubig ang mga kasama nila at pati na rin si Rafael. Pagsakay ng lalaki sa bangka nila, hinubad nito ang t-shirt. Napanganga si Celine nang tumambad sa kanya ang katawan ni Rafael. Hindi niya inaasahang maganda pala ang pangangatawan nito. Wala kasi sa itsura ng lalaki na nagbababad dito sa gym, hindi katulad ni Sam na thrice a week nagpupunta roon. Siguradong aasarin ako ng pamilya ko pag uwi ko dahil negro na ako. Anito habang pinipiga ang t-shirt. Sa ginawa ng lalaki, naggalawan ng muscle sa braso at dibdib nito. Ni minsan ay hindi inakala ni Celine na sexy palang tignan ang lalaking nagpipiga ng damit. Hindi niya pa nagamit ang eksenang iyon sa kanyang mga nobela. Napalunok siya. Mukhang isasama na niya iyon sa sinulat ngayon. Mamaya na nga ang last night natin dito. Gusto mo bang mag-explore na nightlife dito sa Palawan? Let's go bar hopping. Nakangiting wika ni Rafael na maisuot ng muli ang t-shirt. Sige. Kumunot ang noo ni Celine na makitang halos 10 missed calls na nakarehistro sa cellphone niya. Nakagat niya ang labi na makitang galing iyon sa kanyang tatay at mga kapatid. Dahil sa pagiging abala sa bakasyon, halos nawala na sa isip niya ang tumawag sa mga ito. She felt guilty and decided to call her father. 2 ring pa lang sumagot na ito. Celine, kamusta ka na? Kanina ka pa naman sinusubukan tawagan ng mga kapatid mo, pero hindi ka sumasagot. Bungad nito sa kabilang linya. Sorry po, Papa. Kababalik ko lang dito sa hotel. Galing kasi kami sa dagat. Nagpunta kami sa underground river. Nagpunta rin kami sa iba't ibang isla at nag-snorkeling pa. Excited na pagkukwento niya. Mabuti naman at mukhang nag-enjoy ka dyan, anak. Kailan ba ang flight mo pabalik dito sa Maynila? Bukas na po ng gabi. O sige, mag-iingat ka. Tumawag lang naman ako para makasiguro na okay ka lang dyan. Sandali itong tumahimik sa kabilang linya. Celine, kakausapin ka raw ni Haris.
Ate Celine! Bungad ng bunso nilang kapatid sa kabilang linya. Anong pasalubong mo sa amin? Please lang ha, at wag ref magnet at kitchen ang regalo mo sa amin. Pinaikot na Celine ng mga mata dahil ang totoo lamang, nakapamili na siya ng mga bagay na binanggit nito at padala ng ilang Palawan t-shirts. Nang hindi siya magsalita, narinig niyang muli ang boses ito. Hay nako, sabi ko na nga ba't kitchen at magnet na ibibigay mo sa akin? Mas mabuti na yun, no? Kesa naman pearl accessories ang ibigay ko sa'yo, hindi ba? Sinulyapan niya ang kanyang wristwatch. Sige na, Harries, may pupuntahan pa ako. Magkita na lang tayo bukas. Bye! Muling sinulyapan ni Celine ang sarili sa salamin. Talagang nag-effort siya para sa huli niyang gabi sa Palawan. She wanted to make the most out of it. Gusto rin niyang patunayan sa sarili na kaya rin naman niya maging maganda at sexy kung gugustuhin niya. She tied her hair back into a loose ponytail and letting hang over her right shoulder. Di siya nagsuot ng eyeglasses at sa halip, nagsuot ng clear na contact lens na binili niya ilang linggo na nakakaraan. Nagpahid siya ng konting makeup na bihirang-bihira na iyang gawin. She wore a conservative black bathing suit underneath her knee-length sarong which she bought earlier that day. Nagsuot siya ng puting flat na strappy sandals na akma para sa beach. I look good! Napapantastiko ang sabi niya sa kanyang sarili. Celine, tara na! Tinigan ni Rafael habang malakas na kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Napalunok siya at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba at excitement. Nagulat siya sa sarili. Bakit tila yata may kakaibang epekto sa kanya ang lalaki at para siyang teenager na sinusundo ng kadate sa JS prom. Dahil din ba kay Rafael, kaya siya nag-effort magpaganda para sa gabing yon? May gusto ba siya rito? Celine, what's taking you so long? Muling malakas na wika nito at ang tila hindi makatiis ay sumilip na sa bintana. There you are! Bakit di ka sumasagot? Halika na! Sige. Ilang beses pang napakarap si Celine bago binuksan ang pinto. Nang bumunga dito sa kanya, lalong bumilis ang pagtibok ng puso niya. Kahit simpleng v-neck na white Palawan t-shirt, floral shorts na abot hanggang sa ibabaw ng tuhod, at adidas at tsinelas lang ang suot nito, gwapong-gwapo pa rin. May suot itong kwintas na may disenyo ng Dreamcatcher na nabili doon. Wow! You look gorgeous, Celine! Tila hindi makapaniwalang bulalas ni Rafael. Thank you. Halos ayaw lumabas niyon sa kanyang bibig, sa tindi ng kanyang kaba. Ngayon, nasagot na niya ang katanungan sa kanyang utak. Oo, attracted siya kay Rafael. She was very attracted to this man. Di niya alam kung kailan yung eksakto nagsimula, pero heto siya ngayon at hindi mapakali. Dahil naroon ang lalaki sa tabi niya, na titig sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito. Rafael, naku-conscious na ako. Ang lakas na naging tawa nito. Sorry, pasensya na. Napakamot to sa ulo at ewan ba niyang kung dala lang iyon ang pagbabad sa araw. Pero tila namumula mukha nito. Nga pala, flowers for you. Inabot ito sa kanya ang isang gumamela. Flower lang pala. Siya naman ang natawa. Seryoso? Gumamela talaga? Pinitas ko yan habang naglalakad ako papunta rito. May himig pagayabang pa sa tono nito. Alam na Celine na mukha na siyang ewan, pero kinikilig siya sa gesture nitong iyon. Naluloka na yata siya. Thank you. Kinuha ni Rafael sa kanya ang gumamela. Why don't you put it behind your ear? Sa gesto nito, hindi ba't may meaning ang paglalagay ng bulaklak sa tenga sa Hawaii? Kung married o single ka pa, di ko lang maalala kung kanan o kaliwa ka dapat ilagay ito. Tila nahulog naman ito sa malalim pag-iisip. I think it's on the right. Then right it is. Ani Rafael bago walang sabi-sabing nilagay nito sa kanyang tenga iyon. Dumikit ang mga daliri nito sa sensitibong parte ng kanyang tenga, kaya hindi niya maiwasan na mapasinghap. Mabuti na lamang at tila hindi naman ito iyon na halata. There, see? Now you look even prettier. Nakangiting sabi nito bago hinawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha niya. Ang inakala ni Celine kikilos na ito palayo sa kanya, pero nanatili lang nakatayo roon. He is going to kiss me. Tili niya sa kanyang utak. She realized that if he kissed her indeed, she would let him. Without any doubt. Gusto rin niyang malaman kung bakit ganun ang nararamdaman niya para dito. Doon lang siya nakadama ng ganong klaseng atraksyon sa isang lalaki. She was secretly wondering why she felt that way about him. Baka naman curious lang ako. Si Sampay lang kasi nakakahalik sa akin. Oh my gosh! Ano nangyayari sa akin? Ganito na ba ako ka-deprive? Naguguluhang tanong niya sa sarili. If I kiss him, all these stupid feelings would just go away.
Wala sa sariling humakbang siya palapit dito. Tara na! Nakangiting wika ni Rafael bago tumalikod sa kanya. I know the perfect place for us to hang out. Marami kang makikilala na lalaki doon. Malay mo bago matapos ang gabi. Baka may makilala ka na ipapalit sa siraulo mong ex. Lumingon ito sa kanya at kumindat pa. Biglaing nahimasmasan si Celine. Bakit nga ba kung ano-ano naiisip niya na pwedeng mamagitan sa kanila ni Rafael? She barely knew him. He was being nice to her at may plano pa yata itong ihanap siya ng bagong love life. Inalog-alog niya ang kanyang ulo na para bang sa parang iyon, magigising niya ang sarili. Tama, mawawala din ang lahat ng nararamdaman niya pag uwi sa Maynila. Dala lang siguro ng kabaitan na pinapakita sa kanya ng laki at isama na rin na romantic ambience sa lugar kung kaya ano-anong idea pumapasok sa utak niya. She was a romance novelist after all. Ngumiti siya. Sige, tara na. Kanina patawa ng tawa si Celine sa mga pinagsasabi ni Rafael. Masaya talagang kasamang lalaki at parang kay bilis lumipas ng oras kapag ito ang kausap niya. Nakaupo sila sa isang mesa na nasa bandang sulok ng bar. Muli siyang sumimsim sa shot glass na hawak niya at muli pang umorder ng isa sa dumaang waiter. Mukhang nakakarami ka na yata Mamaya ipukaw ni Rafael. Nilapit ito ang mukha sa kanya dahil may kalakasan ng tugtog sa bar. Relax! Hindi lang halata pero sanay din naman akong uminom kahit papaano. I have 3 brothers at home and they taught me very well. Sinundan iyon ni Celine ng tawa. Kung hindi niya alam ang nakakatawa sa kanyang sinabi. She just felt like laughing. Pakiramdam niya isa siyang teenager. Tila hindi naniniwalang tumango na lang si Rafael. Pero pagkatapos niyon, mas naging kapansin-pansin ang mas naging madalas ang pagsulyap-sulap ito sa gawin niya. Na tila ba sinisiguradong okay lamang siya. Rafael, sabi ng okay lang ako. Sige lang at mag-enjoy ka. Ito ang huling gabi natin dito kaya sige na. Humanap ka ng babae na gusto mong makasama. You don't have to look after me. Mukha lang akong bata pero nasa legal age na ako. Muli siyang humagikik bago lumingalinga sa bar. Marami magaganda rito. That girl over there in a red bikini looks pretty hot. Go ahead and introduce yourself to her. Sandali itong lumingon sa babaeng inuso niya. She sure is. Agad-agad naman ang inis si Celine sa sinabi nito. Pero pinili pa rin niya ng umiti. Sige na at lapitan mo na siya. Umiling si Rafael. No, I think I'll just stay here. Ano ka ba? Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon mo. Go! Bahagya pa niya itong itinulak sa dibdib. Seryosong anyong tinitigan siya nito. Celine, mukhang lasing ka na. Ang mabuti pa ihahatid na kita sa hotel mo. No, ayoko nga. Dito lang ako, no? Humalakip-kip siya. Mahinang natawa si Rafael. Para ka talagang bata. Tumayo na ito at nilahad pa ang kamay sa kanya. Halika na! Naiinis sa tinabing ni Celine ang kamay nito. Stop acting like my brother because you are not. Siguro gumawa ka lang ng excuse dahil ayaw mong lapitan ng babaeng yun. Dahil alam mo na hindi ka niya papansinin. Eksaktong pagkasabi niya na yun, natigilan siya. Below the belt ang sinabi niya. Ngayon lang niya napagtanto na kaya si nagkakaganoon ay dahil naiinis siya rito. Why can't he look at her the same way he stared at a woman in a bikini? Siguro nga hindi siya kasing sexy ng babaeng yun. Pero may hubog din naman ang katawan niya kahit pitit siya. You are definitely drunk. Madilim ang anyong sabi nito. Yun ang unang beses na nakita niya itong ganon. Let's go! Napabuntong hininga siya. What a great way to ruin this evening, Celine. Aniya sa sarili bago tahimik na tumayo at lumabas ng bar. Kapwa wala silang imikan habang naglalakad pa uwi sa hotel nila. Di siya makapaniwala na nagawa niyang sirain ang maganda sanang gabing iyon dahil lamang sa pagsiselos. Malapit na sila sa kwarto niya nang biglang may maalala. Sandali lang! Tili niya. Bakit? Tila nagulat namang tanong ni Rafael. Bukas pa kaya yung restaurant na kinakainan natin noon? Bibili sana ako ng tamilok. Aanin mo naman yun. Pasalubong ko sa bunso namin. Ayaw kasi niya ng keychain at ref magnet. Takot sa bulate yun kaya yun na lang ibibigay ko sa kanya. Napangisi sa Celine habang ini-imagine ang mukha ni Haris. Nakabukas pa kaya yun? Tila naman nahawa sa kanya si Rafael. Sarado na siguro pero pwede ka pa namang bumili nun bukas ng umaga. Sige, sige. Lagot sa akin ang Haris na yun. Muli sila nagpatuloy sa paglalakad. So, you are the only girl in the family? Maya-maya ipagbukas ito ng usapan.
Oo, may dalawa akong kuya at lalaki din ang bunso namin. Si Kuya Stephen isang engineer, si Kuya Gio isa namang computer technician, at ang bunso namin si Harris ay third year college na. Si Papa naman nagpepensyon na lang at madalas tumatambay kasama mga kabarkada niya. Ang hirap sigurong manligaw sa'yo. Ha? Tama ba narinig niya? I mean, it must be tough living with a bunch of men, ha? Sinabi mo pa. Tapos wala na rin kasi akong mama. Wala na? As in, sumakabilang buhay na siya. I'm sorry to hear that. Hanggang sa makarating sila sa kwarto niya ay hindi na uli nagsalita pa si Rafael. Nang mabuksan na ni Celine ang pinto ng kwarto, hinarap niya ito. Sorry pala kanina ha. Sorry sa mga nasabi ko. If it's in any consolation, sa tingin ko kahit sino babae pa dun sa bar ay mapapasagot mo. Napangisi ito. Sa tingin mo? Tumango siya. At total na ihatid mo na ako. Pwede ka pa namang bumalik dun. I think it'll pass. Maaga pang schedule natin bukas bagong flight natin. Nagkibit siya ng mga balikat habang pigil na pigil ang mapangiti. Sabagay, kinagat niyang labi para pigilan iyon. Ilang sandali pa sila nakatayo roon nang mapansin niyang titig na titig ito sa mukha niya, partikular sa kanyang mga labi. Agad niyang tinanggal ang pagkakakagat doon. Sige, magkita na lang. How old are you? You are not below 20 years old, right? Naguluhan si Celine sa tanong nito. Hindi, 26 na ako. Bakit? Okay, so I am 4 years older than you. That's fair enough for me. Ani Rafael, at mabilis siyang hinapit palapit dito at tinagkan sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Celine sa nagaganap. Di siya makapaniwalang hinahalikan siya ni Rafael. Ang akala pa naman niya immune na ito sa isang katulad niya, pero mukhang hindi naman pala. Walang pag-aatubiling niyakap niya mga braso sa bratok nito bago tinagbo ng halik. He tasted so good. May bahid ng alak at mint ang bibig nito at napakalambot niyon. Naramdaman na lang niyang umangat ang kanyang mga paa sa lupa at ilang sandali pa'y narinig niya ang pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Celine! Anas ni Rafael bago niya isinandal sa pinto at muling mariing hinagkan sa mga labi. Nilapat ito ang buong katawan sa kanya. She could feel his seat all over her and it was consuming her. Noon lang siya nakadama ng ganong klase ng pangangailangan. It was so intense that she could not think straight. Halos hindi siya makahinga sa ginagawa ni Rafael. Napaungol siya nang bumaba ang mga labi nito sa leeg niya, habang abala mga kamay sa pagtanggal sa pagkakabuhol ng sarong niya. Nang maramdaman niyang nahulog ang sarong sa sahig, ay sinipa nito iyon palayo sa kanya. Bahagyang nakonsyo sa Celine na mapagtantong ang bathing suit na lang niya ang tanging saprot na natitira sa kanya. Nang lumapat muli ang mga labi ni Rafael sa kanya, naramdaman niyang kamay nitong ibinababa ang strap ng bathing suit. Teka lang! Hinihingal na inilayo niya ang sarili dito. Why? Namumungay ang mga matang tanong nito. Bakit ako lang ang hinihubaran mo? Unfair ka naman yata. Di niya alam kung saan siya humugot ng tapang at nasabi niya iyon. Sorry, di ikaw naman. Nakangising sabi ni Rafael bago na mewang sa harap niya. Ano? Nalalaki mga matang tanong niya. Strip me naked, baby? Nakangiwing tinignan niya ito. Yak! Hindi bagay! Pinaikot ni Rafael ang mga mata. Coward! Pang-asa ng binata bago mabilis na hinubad ang t-shirt nito. Lalaki nang sinunod ang short at tanging ang boxer briefs na lamang ang natira. Akmang huhubarin na rin niya iyon ang pigilan niya. Oh, awat na! Excited ka naman masyado. Leave something for my imagination, okay? Humagikik na sabi ni Rafael. Di niya alam kung dalabay ng alak kung bakit tila komportable siya sa ginagawa nila. It felt normal for them to kiss and touch each other. O awat na, excited ka naman masyado. Nakangiting lumapit muli sa kanya si Rafael. You are so incredible, Celine. Wala pa ako nakilalang babaeng katulad mo. Masuyo nitong hinaplos sa mukha niya bago hinagkan sa noo. I am so glad that we went on the same trip. Me too. Pag-amin niya bagong umiti. Muling sinakop na Celine ang mga labi niya. Sa pagkakataong iyon, iba na ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Mas malalim at mas naging mapaghanap iyon na tinago naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Ilang sandali pa'y naramdaman niya na lumapat ng likod niya sa kama at kasunod niyon si Rafael. For a split second, she felt uncertain about what they were about to do, but when she looked into his eyes, she realized that there was no turning back now. Ready?
Bulong nito habang bakas sa mukha na tila hindi na makapaghintay pa. Tumango siya bago ito hinilkan sa mga labi. Nagising si Celine dahil naiinitan siya. Kanina pa siya nakikiliti sa mainit na bagay na nasisiksik sa kanyang leeg. Na magmulat ay bumungad sa kanya ang mukha ni Rafael. Payapa ang anyo nito habang natutulog. May ingat na nilayuni ang sarili dito. Napangiwi siya ng maramdaman ang munting kirot mula sa puno ng kanyang katawan. Pagtayo, muntik pa siyang mapatili nang hindi sinasadyang nahila niya ang kumot at bumungad sa kanya ang hubad na katawan ni Rafael. Mabilis na ibinalik niya ang kumot dito. Mabuti na lamang at hindi ito nagising. Mabilis ang kilos na kumuha siya ng damit sa kanyang bag at pumasok sa banyo. Kaya aga-aga pero halos mabingi na siya sa dagundong ng kanyang puso. Nang sulyapan niya ang sarili. Diyos ko, anong ginawa ko? Tanong niya nang makita ang refleksyon sa salamin. Magulo ang buhok at pilit na ayos ang sarili at tinali iyon. Nang haplusin niya ang kanyang mga labi, tila namamaga pa iyon. Some parts of her body ached but in a very sensual way. Napapikit siya ng mariin ang maalala mga nangyari sa nagdaang gabi. Hindi siya makapaniwala sa naganap sa kanila ni Rafael. Celine just gave herself to a man she barely knew. For God's sake, they have been together for less than 3 days. Naitakip niya mga kamay sa kanyang mukha. Ano na ang nangyari sa kanyang paniniwala na dapat ay birhen siya hanggang sa araw ng kasal niya? Hindi ba't isa sa mga dahilan kung bakit ay pagwalay si Sam sa kanya ay dahil sa pagiging unexciting niya pagdating sa physical aspeto? Pero bakit kay Rafael kay dali niyang naisuko iyon? Celine, nandyan ka ba sa loob? Tinigan ni Rafael na nasa labas ng banyo. Oo, sandali lang. Natatarantang inayos niya ang sarili. Di niya alam kung ano iaakto niya sa harap ng binata. Dapat pa siya magpanggap na para bang wala na nangyayari? Maging kaswal na lang. Pero kung ibabase niya yon sa kanyang nararamdaman ngayon, yon ang huling bagay na magagawa niya. Pakibilisan lang, I need to pee. Muli ay wika nito, na sinabayan pa ang pagkatok sa pinto. Sige, lalabas na ako. Nakayoko ang ulo ni Celine nang buksan ng pinto. Di niya kayang salubungan ng tingin ni Rafael, pero nagkamali yata siya dahil wala pala itong saplot maliban sa boxer brief. Ang nag-init agad ang kanyang mga pisngi. Good morning! Nakangiting pagbati pa nito bago mabilis na kinintilan siya ng halik sa pisngi. Saka pumasok sa banyo. Di niya alam kung anong gagawin ng mga sandaling iyon. Gusto muna sana niya magpag-isa para makapag-isip. Wala pa yata isang minuto ay lumabas na ang binata na malapad ang paraan ng pagkakangiti. Kaagad itong lumapit sa kanya. Celine, about what happened last night, Rafael. Nakagat niya ang labi. Ayoko muna sanang pag-usapan ng tungkol doon. Ha? Pwede bang iwanan mo muna ako mag-isa? Gusto ko muna sana makapag-isip. Pero, please? Nakikiusap ang tinig na sabi ni Celine. Baka sa matinding pag-aalala sa mukha ng binata at hindi alam kung bakit pakiramdam niya ay maiiyak siya nang siya na mga sandaling iyon. Okay. Ani Rafael bago nampot na nagkalat na damit ito sa sahig at mabilis na isinuot. Muli itong lumapit sa kanya at akmang ahagan siya sa pisngi pero akagad siyang umiwas. Halatang na-offend ang binata sa ginawa niya pero hindi na ito nagkomento pa tungkol doon. See you later? Wala sa loob na tumango siya. Pagkalabas ito, tuluyan na siyang napaiyak. Hindi na nakasama pa si Celine ng mga nakaschedule pang pupuntahan nila para sa araw na iyon. Sa halip ay naganda na lang para sa flight niya pa uwi na Maynila kinagabihan. Nakabuo na siya na desisyon para sa kanila ni Rafael. Nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya, nasisiguro na niya kung sino iyon. Hindi nga siya nabigo na mapagbungaran si Rafael. Nakabihis na ito at halatang bagong ligo. Hi! Tila nahihiyang pagbati pa nito. I did not see you this morning during breakfast. Kumain ka na ba? Wala akong ganang kumain eh. Ilang sandaling kapwa sila hindi nagsasalita. Sa kanyang lawagan ng pagkakabukas ng pinto. Pasok ka? Pagpasok ni Rafael, nagkunwari siyang abala sa pag-iimpake ng kanyang mga damit. So, are you ready to talk? Alanganing tanong nito kapag kwan. Tungkol saan? Painosenteng tanong ni Celine. About us. Alanganing umiti ito. I know it seems a little awkward to say this after what happened between us last night, but do you want to go out with me once we get back to Manila? We could get to know each other more. Just give me your number and address and then... Rafael, pwede bang mauna na ako magsalita?
Pagputol niya sa sinasabi nito. Sure. Go ahead. Una sa lahat, gusto kong linawin na hindi ako masamang uri ng babae. I don't sleep with any man just like that. I am not usually like that, so please. I never thought of you that way, Celine. Not once I did. Did I ever thought of you like that even before last night? Giit ni Rafael na tila kailangan itong ipaunawa ayon sa kanya. Yun mismong dahilan kung bakit gusto nga kita makausap. What happened between us is very special to me. Let's talk about us. Actually, there is nothing to talk about, Rafael. Anong ibig mong sabihin? Don't feel obligated just because of what happened. Wala lang yun. We probably had too much to drink last night. We probably got carried away by the romantic ambience and that's why we... Napalunok si Celine. We had make love. Kumunot ang noon ni Rafael na tila hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Isang pilit na tawa ang umalpas sa kanya bago umiwas ang tingin. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Siguro nagigilty ka pero okay lang ako. Wala kang dapat ipag-alala. I was the first man in your life and you say it's no, hindi na big deal? How can you say that? It was just a one-night stand, Rafael. Matatanda na tayo. We are two consenting adults so let's act like one. Nginitian niya ito. Ilang oras mula ngayon babalik tayo sa kanya-kanya nating buhay. Baka nga tayo magkita pang muli. We will go on with our lives just like before. What happened here should just stay here. Let's leave it like that. Ilang sandaling natahimik si Rafael bago nagsalita. Ganun na lang yun? Nakangiting nilapitan na Celine ang binata bago hinawakan ng dalawang kamay nito. I had an awesome time here because of you, Rafael. Nagpunta ako dito dahil gusto ko makalimutan ang lahat ng problema ko. At nangyari iyon ang dahil na rin sa iyo. Gusto ko tayong pasalamatan sa lahat-lahat. Hindi kita makakalimutan. Nanatili itong nakatingin sa kanya. I hope that you'll find the right woman for you. Mabuti kang tao at kawalan ni Charlotte na hindi naging kayo. But the right one will come. I'm sure she will. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Pinisil iyon ngunit nanatili lang ang blanco ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Akmang lalayo na siya nang kumilos ito at hinapit sa palapit dito. Damang-dama niya ang paghinga nito ng pagkalalim-lalim bago nagsalita. Thank you, Celine. I had a great time with you too. Kung yan ang gusto mo, re-respetuhin ko yun. Bulong ni Rafael habang hinahagot ito ang buhok niya. Pero pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano? Please don't get back with that asshole Sam. Even if he kneels and begs at your feet, okay? He doesn't deserve you. Mahinang natawa si Celine. Alam ko na yan ngayon. Ilang sandali pang nanatili sila magkayakap bago naghiwalay. I guess this is it then? Ani Rafael bago hinaplos ang pisngi niya. Are you sure about this? Tumango siya. Alam niya magiging unfair siya kay Rafael kung hahayaan niyang sarili makipaglapit dito. Kagagaling lang niya sa isang relasyon at sa ngayon, di pa siya handa para pumasok sa isa pa. She was still mending her broken heart and she did not want to use him or hurt him in the process. Napakabait nito at di nararapat dito. Tinungo ng Rafael ang pinto at saka ngumiti bagaman hindi yun umabot sa mga mata. Nang isa rin ito ang pinto, saka lang niya pinakawalan ang mga luhang kanina pang pinipigilan.